Hello, good morning guys kasabong, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa aking mga subscribers, followers, viewers, maraming salamat talaga sa walang sawa sa pagsubaybay, sa pagpanood, sa mga i-upload ko dito sa aking YouTube, Kalyaw Kasabong TV. Sa aking magigip na i-post na mga manok tungkol sa pag-alaga ko rin. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa hindi pa nakapag-subscribe sa akin, sa aking channel, paki-subscribe din, paki-follow, paki-share para naman na makalat itong aking videos, mapanood din sa ating kapwa na mahilig mag-alaga ng manok. Parang kahit papaano mayroon silang mapulot o matutunan din na pagdagdag kaalaman nila sa pag-alaga din ng mga manok nila, mga sarili nilang breed na mga panglaban. Kasabong pala itong hawak ko nga manok ngayon, ipakilala ko to sa inyo. Ito siya ang crosses ng Hats Gray. Kaya lang sinabi ko naman sa inyo, ayaw ko yung mga green legs na talisay, kaya ito dilaw pa. Pero itim ang tahid, kabila ang tahid niya itim. Yan siya. 8 months na ito siya. Yan siya. Bulto ang katawan, dikit ang sipit-sipitan, sakto sa height, sa sukat sa paa, sa istagan ito. Ito siya. Ito naman, hindi ko pinangusan kasi okay lang ang palong, okay lang naman tingnan kahit hindi na pa tanggalan ng palong. Ito siya. Medium size ito siya. Maliit ito kaysa doon. Tingnan nyo, dilaw din paa. Ito ang pagpatunay sa inyo, ipakita ko sa inyo ngayon, sa umaga na ito ngayon, na ang pag-alaga ko ng manok, sa pag-crosses ko, kung anong gusto kong kulay na susunod ko, dahil ako mismo ang nagmay-ari ng mga manok na nipos ko dito, at saka may sarili talaga ako nga materialis nga mga quality, lalaki at saka babae. Kung nakita nyo naman yung mga baldado ko, mga simple lang tingnan, pero yung bulit ko nung manuka-tuka, pero napabait ko na yon. 3 times winner yun. Yung isang pula na pangit lang din tingnan, 3 times winner. At saka yung Boston sweater ko nga bandid ng bakbakan, yun ang 2 times winner naman yun. At saka yung Grace ko rin, mga ama nito, 3 times winner din. At saka ang mga inahin din namin, kung pinaparis ko yung mga inahin ko nga mga original ko rin na sweater, ang mga anak din lamang din sa panalo kaysa talo. Kaya yan ang inuuso ko ngayon ng mga manok na mga dilaw paa, kasi yan ang kahiligan ko talaga. Dilaw paa nga manok lang ang mga paang iuso ko, kasi ang gusto ko talaga sa manok, ulit-ulitin ko to sa inyo, pinakagusto ko lang dilaw, puti lang talaga. Pag pula nga blue legs, ayaw ko rin. Ulitin ko sa inyo, kapag pula green legs, ayaw ko rin yan. Kapag talisay na blue legs, kasi may inahin akong blue legs ngayon, kursonada ko yun, dahil dati may blue legs ako Grace talisay sa probinsya, talagang nagbilang din ng panalo. Hiyang din sa akin yun. Kasi ang minamanok ko, sa totoo lang, hindi ako basta-bastang nagmamanok ng mga kulay nga hindi hiyang sa akin na lamang sa talo. Doon talaga ako sa mga manok na hawakan ko lamang, kung nilalaban ko na, lamang ako sa panalo kaysa talo. Natural lang talagang matatalo ang isa ka maglalaro, isa ka magsasabong. Kasi pagdating dito sa larangan sa sabong, walang kahit sino diyan na mo entry. Pag sumali ka sa laro na larangan na sabong, kailangan alam mo na mga may talo ka talaga o panalo dyan. Yan, totoo ka sabong. Kahit anong gawin mo, kahit anong klase pang manok yan, ulitin ko sa inyo, kapag di araw na yan nanalo ka, ilagay ka sa talo ka talaga. Pero kung tayo naman ang malagay sa araw na panalo, tapos ang manok natin na sariling breed, quality at saka husay mamalo, doon talaga magpakita ng gilas ang manok natin yan na
halos di makapurma ang kalaban. Yan totoo kasabong kapag magaling ang manok mo, tapos sabayan ka ng swerte ng araw na yun. Nako, sigurado, makita mo ang kagalingan, palakpakan sa sabungan ang manok mo dahil di talaga makapurma ang kalaban halos niyan. Yan totoo kasabong nasubukan ko na yan. Pero kung malas mo naman yun, kahit ano kagaling ang manok mo, kung makapatama man yan, hindi kalambutan, padaplis, mga taga-taga lang, hindi na mamatay. Tandaan nyo mga kasabong, kasi ako, kayo mga baguhan pa lang, ako, talagang subok na ako, na-experience ko na, ang mga palo ng manok kung pataga lang ang mga palo, hindi patusok, hindi mamamatay ang manok sa taga-taga lang. Yan totoo kasabong. Magkaroon lang ng balda-balda yan, pakpak na taga, mabalda, pero ang palo kahit kaisa lang kung patusok, kahit malikod asa ang parte sa katawan kung patusok, yan ang delikado talaga na may paglagyan kahit ano ka-quality na manok. Pero kung taga-taga lang, mga liid dito, taga-taga lang, wala yan. Mabalda-balda lang, manalo lang yan. Pero kung araw mo na yon, tandaan nyo, isang bigayan lang yun. Tighaya ka at kalaban, panalo ka na. Yan, totoo, naranasan ko na. Pero ang mga manok na mga quality, sa totoo lang, kung matatalo man yan, lalo kung mahinang klase lang ang maging kalaban, maghirap o di man maghirap, talagang hindi basta-basta nga isang salpukan, tatlong salpukan, natalo agad. Oo, yan totoo. Magpakita muna ng laban kahit mapilayan yan ng basta lalaban muna ng mga ilang minuto, segundo bago magpatalo. Hindi kagaya ng mga mahinang manok na isang liparan, isang paluan lang, talo na agad. Ganun sa mga manok ng mahinang klase. Kasi kung mananalo man yan, totoo yan. Kung swerte na swerte, tsamba lang talaga at totoong kalabasan yan. Kaya kayong mga baguhan pa lang, pagdating sa sabong, ituturo ko sa inyo talaga ito, ulit ko to sa inyo kasi mamaya makasabi kayo nga gumawa ako ng channel dito sa social media, sa YouTube, Kalyaw Kasabong TV, para magturo ako magsugal ang tao nga hindi marunong magsugal, hindi mali kayo niyan, hindi ako nagtuturo. Ang tinuturo ko lang dito, gumawa ako ng sarili kong channel, YouTube Kalyaw Kasabong TV, para yung mga baguhan, mga ibang magsasabong nga hindi malawak ang kaalaman tungkol sa pagsabong, pag-alaga ng manok, mayroon silang kunting matutunan sa akin kung makinig sila dito sa aking channel, sa aking mga i-upload ng mga videos. Kasi tinuturo ko dito paano alagaan, paano magsusugal, kasi ang pagsusugal may talo, may panalo, kailan alalay, pamilya muna ang unahin bago ang sabong. Kasi ginagawa ko sa buhay ko talaga, totoong buhay ko, ginagawa ko yan sa pamilya ko nung mga maliit pa yung mga anak ko. Kaya sa ngayon, kung ano mang pag-alaga ng mga anak ko noong maliliit pa sila, ganun din ang ginagawa ko sa pag-alaga sa mga sisiyo ko, pati sa mga malaki, mga istag ko nga mamanok, pati mga panglaban na. Kasi wala na akong bibi, maliliit na anak na ialagaan. Ang ialagaan ko ngayon mga manok na lang sa edad ko na ito. Malaki ng mga apo ko. Yan totoo. Yang karanasan ko sa pagmamanok, nga ang pagpili, importante talaga. Nga ang, kasi pinagdaanan ko na yun, hindi lahat linyada sa manok mananalo, hindi, ulitin ko, hindi, lahat na ganitong kulay, sweeter gray, mananalo, himihag, himuno, hindi yan. Hindi lahat na ganong kulay, himihag, linyada sa manok, hindi. Pag sinabi mong alimbuyugin o gold, hindi lahat gold nagpanalo yan. May manok talaga, may katangian sa isa ka manok, kagaya ito magkapatid silang mga grays, may katangian talaga sa kapatid nito na magbilag panalo. May kapatid din ito nga tatabla lang o kaya unang laban na talo. Mayroon, pero karamihan yan talaga nitong mga linyada sa akin na mga grays, manalo ka isa bago matalo, o kaya nakadalawa, nakatatlo, kaya hindi ako logi sa linyada nito, o kaya tatabla, o kaya manalo ka isa, patay sa sugat. Yan ang totoong story nito. Nagdepende na lang yan sa nakakuha sa akin ng mga grace kung paano nila alagaan, ihanda bago nila laban, at saka paano nila
hinanap ng kalabanin nila o kaya sa tinginan na lang yan magkatalo. Sa totoo lang kung hakfight man ang labanan nila o tukak sa ulutan. Kaya totoo kasabong kasi di sa ulutan, kung marunong ka talaga dyan sa ulutan, di ka masyadong mag-apura, magmadali, di ka nang madaling umuwi sa bahay mo, talagang makahanap ka ng magandang kalaban dyan pagdating sa mga sabungan. Ito pala ipalaala ko sa inyo, dito pala kung sinong mahilig na magpunta dito pala sa Mandaluyong Cockpit, dahil malapit lang naman yan dito sa amin. Sa sabungan na yan kasi yung tindahan ng misis ko malapit naman doon ang sabungan na yun. Online na ang mga labanan dito ngayon sa manok, pero okay na, di na katulad dati nga ang nagpanalo dati yung mga manok kung wala pa tayo gidaanan ng pandemic na yun. Sunod-sunod ang mga panalos kong manok pero walang pa-preview. Ngayon may pa-preview na. Pag araw na Sabado, 30,000 na. Kaya huwag na kayong manghinayang, bibili ng mga magandang klase ng manok. I-entry nyo ng araw na Sabado. Pag manalo ang dalawang manok nyo, lumusot dalawang laban nyo sa manok, entry nyo, may 30,000 na kayo kaagad. Samantala ang bili mo ng manok, magkano lang yun, di ba? Ayan ang totoo sa pagmamanok. Kung ngayon okay na ngayon ang labanan, sa totoo lang na kahit kung mamusta, daming nagsabi pangit na daw. Kung mamusta-pusta ka lang kasi sa outlet ka na tumataya, wala nang sigawan, wala nang logisan, dublado, wala na, tataya ka na sa outlet mismo, maliit na ang tatamaan mo talaga. Sa totoo lang dyan, kung mayamado ang manok, maliit lang tamaan mo sa 1,000 mo. Pero kung sarili mong manok, sasali ka doon sa online sabong na yan, tuhits pag Sabado, pag lumusot dalawang manok, may 30,000 ka pa. Ang minimum yan sa pustan, 5,000. Sa isa ka manok, 5,000 ang pustan yan, ang minimum. Di mas maganda kaysa dati kung may sarili kang manok. Kaya ngayon dapat ipayo ko sa inyong mga bagong magsasabong, bumili na kayo ng mga manok na medyo maganda-ganda. I-try nyo sa mga tuhits na yan. Kung asa ang sabungan, dahil nauso na yun ang pa-premyo. Yung ibang ang sabungan, parte Bulacan, malaki daw ang bigayan doon, pati sa Pasay, yan totoo kasabong. Kaya isang panalo lang, panalo ka na sa binili mo nga manok kung manalo, natutuog sabo. Sana mayroon kayong mapulot o matutunan sa akin yan sa umaga na ito. Ngayon hanggang dito muna ako. Bukas naman tayo uli. Sinasabi ko sa inyo nga unti-unti ko nga i-share sa inyo ang aking kaalaman tungkol sa pag-alaga ng manok. Hindi lang pag-alaga sa manok, sasabihin ko rin sa inyo kung kagaya ng mga patakaran sa sabungan, para sa mga baguhan pa lang na hindi nagpakapunta sa sabungan dito sa Mandaluyong Cockpit na may pa-premyo na tuwing Sabado. Yan lang, maraming salamat. Ang masasabi ko lang sa inyo, basta tayo nga mahilig mag-alaga sa manok, mahilig tayo sa larangan sa industriya sa sabong, di tayo magpahuli sa pagpili sa manok nga linyada na gawin nating panglaban, parang makamit man lang natin, matikman natin ang tinatawag lamang sa panalo tayo kay sa talo. Yan lang, thank you, bye-bye.